rather walk with Jesus alone. Have for a pillow, like Jacob, a stone, leaving each moment with his face in view, then shrink from my pathway and fail to go through. Oh, I'm going through, Jesus, I'm going through. I'll pay the price, whatever others do, and I'll take the way with the Lord's despised few. I'm going through, Jesus, yes, I'm going through. Oh brother now, will you take up the cross, give up the world, and count it as dross? Sell all thou hast and give to the poor, and go through with Jesus. Hallelujah. Jesus, I'm going through, and I'll pay the price, whatever others do, and I'll take the way with the Lord's despised few. I'm going through, Jesus, yes, I'm going through. I've been changed, I've been to the water, I've been baptized, I've been washed with the blood of the Lamb. I've been changed from the creature that I once was, and redeemed is now my name. I've been changed, I've been reborn, all my life has been rearranged. What a difference it makes when the Lord has His way all my life. Praise God. Hallelujah. Though my sins were scarlet, they're white as snow. I was bound, but today I am free. I was lost in the darkness, but now I'm found. I was blind, hallelujah, but now I see. I've been changed. In His presence I stand above. He will wipe every tear from my eyes, and I'll thank Him for giving a wretch like me a new home beyond the sky. Oh, I've been changed, I've been reborn, all my life has been rearranged. What a difference, hallelujah, when the Lord has His way all my life. Praise God. I've been changed, I've been changed, oh, I've been changed, I've been born again, all my life has been rearranged. What a difference it makes when the Lord has His way all my life. Praise God. For the last time, I've been changed, I've been changed, I've been born again, all my life has been rearranged. What a difference when the Lord has His way all my life. Praise God. All my life, all my life. Praise God, I've been changed all my life, all my life. Praise God, I've been changed. Hallelujah. Amen. B flat. Jesus. His name is exalted far above the earth. His name is high above
exalted far above the earth. Give glory and honor and praise unto his name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. The Lord said he'll answer all of our prayers when we cry out in his name. His name is power, awesome to behold. Give glory and honor and praise unto his name. No other name, let's all stand, but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. For the last time, no other name but the name of Jesus. Hallelujah. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. Is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. More of you, more of you. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. More of you. More of you. I had it all, but what I need, just more of you. Of things I've had my fill, but yet I hunger still, empty and bare. Lord, hear my prayer for more of you, more of you, just more of you. Yes, Lord, more of you.
just more of you. Of things I've had my fill, and yet I hunger still, empty and bare, empty and bare. Lord, hear my prayer for more of you. As I go on our pastor, amen, more of you, Lord Jesus, just more of you, more of you. I've had it all, but what I need is more of you. And yet I'm hunger still, empty and bare. Lord, hear my prayer for more of you. One more time, more of you. That's our desire, more and more and more. Amen. Thank you, Lord. Is more of you. Thank you, Lord. I've had my Lord, hear my prayer for more of you. Amen. Pag natin ang Panginoon. Hallelujah. If that's our desire this morning, more of Him. Amen. Yun ang ating makukuha. Yun ang ating matatanggap. Amen. So we're coming closer and closer. Amen. Sa panahon na itinakda ng ating Panginoon, we're coming to a certain stature, yung sukat ng sakdal na tao. Amen. Na nais ng Panginoon para sa atin. We're coming closer, and then there's such a place, a condition, mga kapatid, ng ating pananampalataya that we cannot come closer anymore because we are one already. Amen. And just try to imagine the principle of marriage, the principle of the invisible union. And when you are one in Christ. Amen. Thank you, Lord. Alam ko na ang Panginoon ang siyang nagsasatisfy sa atin ngayong umaga. We're just so glad to be in the house of the Lord, and those brethren that are not able to make it still, as much as possible ay sinisikap pa rin nating kontrolin ang ating bilang, pero papunta na tayo ng papunta sa direksyon. We just have to pray na ang sitwasyon ng bansa, ng mundo ay will come to a certain point, no, na tayo ay muling lahat ay makapagsama-sama sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. Amen. That's always our desire, na tayong lahat ay nasa sanctuaryo ng ating Panginoon that God has dedicated for us. Amen. But for the time being ay hindi natin yan magagawa. And at the same time, patuloy din naman na nagbubukas ang Panginoon ng mga panibagong pintuan. Minsan yung mga gawain nga na iba na naging dormant for a certain period of time. At ngayon din, nire-revive din ni Lord, no? Mga bagong gawain. I'm glad to see how the work in
San Jose, Nueva Ecija ay pangalawang follow-up pa lang po nila yon, no, ng ating mga kapatid, at sila ay nagbautismo na kaagad ng 8 kaluluwa, no? And what a very inspiring involvement, no, na 8. 8 is a number of eternity, siguro hanggang rapture na yan. Amen. Sa susunod na Sunday naman, second Sunday, matagal na rin po yun na humihiling yung ating mga kapatiran, sina Sister Mary Jane at saka Brother Boyet, doon po sa dako ng Payatas, yung pong maglola na nabautismuhan kasabay ng mga iba pang kapatiran na nabaptize probably a month ago, ay ngayon naman ay nag-set up naman po sila ng Bible study. And Lord willing, we will formally open yung Bible study this coming Sunday in the afternoon, no? So marami pong mga gawain, and last meeting ng Board of Elders, we have 100% at least yung mga present na mga elders. Actually, prior to that, kasama ko yung ilang mga elders nung pumunta kami doon sa San Jose din, no? Doon sa Palmera naman, sa lugar ng ating mga kapatid, dahil sa hirap na makapunta din, at nung magpasimula po tayo ng lockdown ay talagang hirap na hirap tayo, gumagapang yung mga internet at lahat na. Amen. And they started there as a family, no, para nang sa ganun ay magkaroon din ng physical na gawain, but it turned out they moved to the nearby na bahay, doon din yung sa compound din nila Brother Marion, and every time ay merong mga nadadagdag, merong mga pinipigilan pa rin na makapasok, until we decided na rin, no, na yung mga kapatiran na iba doon na baptized na, yung kanilang mga pamilya kailangan din. So nung nandoon kami ay napuno na din yung bahay na kanilang inayos. And so I believe there is a certain direction that the Lord is leading us. So this coming last Sunday, no, siguro at least wala pang final na decision, but probably upon speaking with the family or families na regularly ay nandoon na, if everybody agrees to that certain direction, I believe the Lord is reaching out more people, no? Mas maraming gawain, mas maganda, mas marami tayong maaabot na mga kaluluwa. Amen. Wala naman tayong ibang desire, hindi naman tayo nagdi-desire ng ministry, hindi tayo nagdi-desire na tayo ang maging pinakamarami sa message church. God is not looking for numbers. Amen. But God is always looking for the quality of the people. And if there are people that can be served more sa paraan na maaabot natin sila sa pamamagitan ng mga gawain, at kung merong mga manggagawa that are willing to submit themselves doon sa kalooban ng ating Panginoon at magpaubaya sa kalooban ng Diyos, we're always willing, no? We're always willing to be working together, to be partners in spreading the kingdom of the Lord. Amen. At yun po, sama ninyo sa panalangin, no? At kung hindi mababago ang direksyon sa tulong ng ating Panginoon, I won't be hesitant na encourage ko na din sila na maging umaga na rin yung gawain doon, upang nang sa ganun yung mga talagang naghahanap ng kasi palapit na rin to, may mga vaccine na available. Yung iba lang ayaw magpa-vaccine, na pati mga frontliners nagdadalawang isip kasi wala daw tatak eh. Amen. Wala daw pangalan kung kaninong pero amen. Magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, amen, hindi yan ang mark of the beast. I don't believe such a thing. Amen. Even the prophet, nagpa-injection siya, 2 sunod pa nga na araw, kung di ako nagkakamali. Amen. Para lamang, no, para sa purpose na
makapaghayo at marinig. At alam niyo ba sa panahon na ito ngayon na sabi ang ebanghelyo ay maririnig sa lahat ng mga bansa. Dahil dito sa social media, sa platform na ito, hindi alam ng demonyo dun mismo sa platform niya. Hindi ba? Na-spread ang gospel. Ang daming mga kaluluwa na naabot, mga kapatid. And I'm watching doon sa ating streaming, doon sa YouTube. May mga nakikita ako doon na ibang mga pangalan. Of course, meron tayong mga regular na sumusubaybay. At nakakatuwa, no? Dahil nagiging pagpapala po ang ating gawain sa kanila. Amen? So, nagpapasalamat din tayo si Brother Mario Chua at saka si Sister Jo ay maayos din, no? They were able to fly back to Manila at alam ko ngayon under quarantine pa rin sila bago sila dumuloy doon sa Bacolod. Siguro one of these days bago sila bumalik sa Amerika ay makapag-minister din siya uli dito sa atin. At ganoon din si Brother King, alam ko nasa Pilipinas na rin. Tama ba 'yon? Nag-undergo na rin siya ng quarantine. Ewan ko si Brother June, di natin alam. Malapit na rin ba? Hindi pa natin alam. No? Bahalaga, ligtas yung ating mga kapatiran, yung mga kapatid natin sa Japan, yung mga gawain, sina Brother Mark, sina Sister Gemna, amen, sa iba't ibang panig ng mundo, mga kapatid, sa Greece, sa Canada, marami po tayong mga kapatiran sa Israel, no? Sila po ay laging nakasubaybay. Kung natapat na may trabaho, sila naman po ay nag-aabang na lang ng ating mga upload. So we're just so glad in those little things ay maging pagpapala po ang ating gawain. Kaya magpatuloy lang tayo sa paglilingkod. Let's keep on supporting our ang tawag dito, mga mission works. Of course, ang ating gawain with whatever we can do. Wala naman na tayong ibang pangarap no? Pangarap lang natin makaabot tayo ng mga kaluluwa sa tulong ng ating Panginoon. And this will be for His own glory. Amen. Hindi para mauwi sa kung sinong individual, kundi ibigay natin ang lahat. Tropeyo na yan, iaabot natin sa ating Panginoon. Amen. So, we're just praying. Amen. So, dito sa 2 Peter chapter 1, 16 hanggang 21, sabi dito sa verse 16, "For we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of His majesty. For He received from God the Father honor and glory when there came such a voice to Him from the excellent glory, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. And this voice, which came from heaven, we heard when we were with Him in the holy mount." So it's the same voice na na-recognize nila, no? It's the same voice. When we were with Him in the holy mount, probably, I believe, referring doon sa Mount Transfiguration, doon sa Matthew chapter 17. Mula doon sa Jordan River, nung siya ay mabautismuhan. And then verse 19, and this is my subject actually, but we just want to get some backgrounds prior to this verse. Sabi dito sa verse 19, "We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation." 21, "For the prophecy came not in all time by the will of man, but holy men of God spake, as they were moved by the Holy Ghost." At ito yung pinakamahalagang maunawaan ng mga tao. Why we have great respect for the Scriptures. We have great respect for the Bible because these words have been written by holy men, no?
They put it into writing, but they were inspired. Sabi dito, as they were moved by the Holy Ghost. Hindi sa kung anong Bible school at kung sinong personalidad. No, they were moved by the Holy Ghost. Alright, so doon yan nakapundasyon, mga kapatid. So, bago tayo magpatuloy, tayo po ay yumuko at manalangin. Amen. Tulungan tayo ng Panginoon ngayong umaga. Dear Heavenly Father, we thank you for your goodness, your mercy, and we love you so much, Lord, for your goodness. At narito kami, Panginoon. We just want to offer our service to you, and we want to hear your word, which is based upon your full revelation na siyang kailangan namin sa panahon na ito. And we cannot do anything, we cannot speak anything outside of your message of the hour, Lord. And that is what we are expecting. Lord, bless your people that are in your sanctuary. Bless those people that are watching. And bless those people that will keep on waiting for your word, Lord. At pagpalain mo rin ang lahat ng mga gawain, Panginoon, san mang dako sa mga sandaling ito, that your bride will be fed by the purest word that you have revealed in this day and age. We thank you. In Jesus Christ's name we pray. Amen. God bless you. Maaari na kayong maupo. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Pagpaumanhin nyo na, medyo minsan-minsan anyway, malayo naman Amen. Pagka meron pa akong ubo next Sunday, maglalagay na tayo ng barikada rito. Amen. So ito ay part 4 of possessing the gate of the enemy. At kukuha tayo ng subtitle dito sa verse 19, a more sure word of prophecy. Amen. Ang gandang linya, di ba? So naniwala tayo sa prophecy. But the prophecy must come from the word. Amen? And this word must be sure. Amen? Hindi lang sure, more. Amen. At yan ang magbibigay sa atin ng tagumpay kapag meron tayong higit na sigurado, higit na tiyak na salita ng hula, mga kapatid. So a more sure word of prophecy. Kaya kung paanong sinabi ni Joshua, amen, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? At ngayon, tayo naman bilang lingkod ng ating Panginoon and as a family of the Lord in this part of the city, mga kapatid, ito rin ang ating desire. Binigay na natin yung buhay natin dito sa mensahe na ito. Bakit? Kasi nakakatiyak tayo Di ba? Kasi kung ang Panginoon ay kung ang Panginoon ay magbabatay lang siya sa ating membership, magbabatay lang siya sa relihiyon, magbabatay lang siya sa sekta, magbabatay siya sa organisasyon o sa denominasyon, aling relihiyon, aling denominasyon, aling simbahan ang pwede nating puntahan para tayo makatiyak? Amen. Aling Bible school, kung kailangan natin ng Bible school, aling seminaryo ang pupuntahan ng ating mga manggagawa para tayo makatiyak ng ating naririnig ay isang bagay, mga kapatid, na makapaghahatid sa atin, no? That will present us to the Lord Jesus Christ, perfect, without spot, without any wrinkle. Kailangan manggaling lamang ito sa isang sakdal, puro at dalisay na salita ng Diyos. Amen? So naniniwala tayo, mga kapatid, that there is no amount of religion, there is no greatness of any individual, there is no prominent person, there is no powerful organization, mga kapatid, that will bring us at the feet of the Lord. Amen? To produce rapturing faith in us. Amen. Ang kailangan natin ay katuparan ng propesiya, katuparan ng hula. Amen. Dahil walang bagay na nangyari na hindi muna naihula, amen, prior to its fulfillment.
Amen? Bago pinanganak ang ating Panginoon, siya naihula muna. Amen? Bago siya napako sa krus, meron munang propesya in the Old Testament. Amen? Bago magkaroon ng sakdal na iglesia, meron munang salita, mga kapatid. At ito'y naihula bago ito mangyari. Because everything is forever settled in heaven. Amen? Hindi nag-aalatsamba ang Panginoon. Hindi siya magbabaka sakali na isang panahon ay magkakaroon ng mga mananampalataya kasi sasablay ang panahon. Hindi makukumpleto ang kasaysayan ng 7 iglesia kung merong basyo. Amen? So God, in His mind, God in His thought, had to predestinate. Amen? Kaya merong scripture na sumusuporta dyan, mga kapatid. Ang Romans chapter 8, 28 hanggang 29, na nung una ay kanyang nakilala, ay kanya namang itinalaga. Di ba? At yung kanyang mga nakilala ay kanyang tinawag, at yung kanyang mga tinawag ay kanyang inaring ganap. At yung kanyang mga inaring ganap, amen, ay kanya namang niluwalhati. So nakita natin yung proseso ng ating Panginoon. So in other words, God will not call you, amen, if you were not in His mind before. Amen. You will not see the truth in your day. If God did not predestinate you in this day and age, mga kapatid, ikaw ang tinalaga ng Panginoon para makita mo ang katotohanan sa panahon na ito. Kaya kahit na anong sabihin ng iba, kahit na anong pandidiscourage ng marami, amen, patuloy tayong nangahawakan sa mensaheng ito sa kapanahunan. Now let me put a statement before we proceed. Sabi dito sa God is His own interpreter, we are living in a day of confusion. We are living in a day of confusion. Okay. So we are living in a day of confusion. We're living in a day that when men and women hardly know what to do. Nandiyan na ba tayo sa panahon na yan ngayon? Day of confusion. Amen? Kaya nga dito namamayagpag din ang mystery Babylon. Babylon is confusion. And this day and age, everything is confusion. Except, amen, sa circle ng bride. Ang daming mga tinig, ang daming mga boses, ang daming mga palatuntunan, daming lahat ng mga programa na kung wala kang discernment ay may inganya ka dahil sa labas, lahat napakaganda, lahat appealing, mga kapatid. But it takes discernment. Amen. To find out, amen, to be sure kung ano yung nais ng Panginoon. So we are living in a day of confusion, and it's already started back there during the time of the prophet. At ngayon ay patuloy lang ito na nagmamature, nahihinog ng nahihinog, at lumalago ito ng lumalago. Patuloy ito sa pagsagana. Amen. Ang kondisyon ngayon, mga kapatid, ng confusion maging sa mga gender issues, sa mga political issues. Amen? Ngayon ay pag-pray natin, yung mga kapatid natin, by the way, doon sa Myanmar, no? Ngayon po ay wala sila limitado, maski na mga social media nila ay nakat, dahil muli ay nanumbalik yung military takeover, yung proseso going to the democratic principle ng kanilang pamahalaan ay medyo naunsyami na naman, at ngayon ay nag-take over ulit, nagkaroon ng kudita, no, doon sa Myanmar. Nag-start po yun nung last week. Amen. So patuloy natin silang isama sa panalangin. Amen. Dahil sa mga bagay na ito. So people are so confused in this day. Ang mga tao, maski na sa kanilang mga gender, minsan, iba ay naku-confuse. Dito tinan nyo, maski na sa vaccine, ang mga tao confused. Alin kaya ang mas epektibong vaccine, alin kaya ang, sabihin ko na sa inyo, walang 100% na vaccine. Ang dami ng mga vaccine na imbento, wala naman talagang 100%. Meron tayong mga young people dito, mga kapatiran na nasa medical
circles, mga kapatid. There is no 100%. Kaya minsan may mga vaccine epektibo sa isa, sa iba kinakamatay nila. Oh, di ba? Kaya kung saan ka matapat. Pero mga kapatid, ang Panginoon, yung mga alagad nga, si Pablo nga, tinuklaw ng ahas di ba? Pero dahil hindi pa siya tapos, hindi pa niya kinamatay yun. Kaya huwag kayong mag-alala. Amen? Total, una naman yung mga senior hindi sa binabaliwala natin mga senior, no? Ibig sabihin, it's just the program of the government. But you have the choice. Malaya naman kayo. Nabubuhay tayo sa mundo na tayo ay malaya. Amen? Pero ako, sasabihin ko na sa inyo, hindi na ako magsisinungaling sa inyo. Ever since naman ako, transparent. Kung yan ang magiging susi para ako makalabas at makaabot pa ng maraming mga kaluluwa, where our ministry will be a blessing. Hindi ako natatakot kahit ineksyon na nila ako ng 5 isang araw. Amen? Wala naman atang ganun, no? Ako na lang nagsasabi sa inyo, mga kapatid. You know, I'm so transparent, I'm not afraid of that. Amen? Huwag kayong maniwala na ang vaccine, yan ang Antichrist, yan ang mark of the beast. Amen? That is nonsense. Amen? Hindi yan totoo, mga kapatid. Amen? The mark of the beast, amen, is the mark of apostasy. Amen? When you draw away from the truth, amen, kahit wala kang tato, kahit hindi ka magpa-ineksyon, amen, maraming mga tao na hindi magpapa-ineksyon, mamamatay din. At mamamatay din sila, yung iba sa kanila pupunta pa rin sa impyerno. Amen? Kaya ako na nagsasabi sa inyo, huwag matigas ang ulo nyo. Amen? Hindi yan mark of the beast. Period. Amen? So now listen. Amen? So dito we have also a more sure word of prophecy. Kaya ganyan ako nagsasalita because I have more sure of word of prophecy. Amen. Ang mensahe na ito, mga kapatid, ay hindi naluto lang o pinag-aralan lang sa kung saang seminaryo o Bible school, mga kapatid. Pero mapapansin ninyo doon sa bandang pasimula, doon sa verse 16, sabi dito, sabi ng alagad, we have not followed cunningly devised fables. Hindi ito mga kwentong kutsero lang, hindi ito imbento, hindi ito katang-isip lang, mga kapatid. Kung ano yung nangyari dun sa Garden of Eden, hindi ito katang-isip lang, mga kapatid. Dahil hanggang sa ngayon, alam natin, amen, meron pa ring epekto, kaya kailangan pa rin ang tao ma-born again. Amen. At kaya, I am sure, mga kapatid, amen, na hindi kwentong kutsero ang nangyari doon sa Garden of Eden ng original sin ay hindi lamang pagkain ng literal na mansanas at hindi ito natapos lamang doon sa devices, do sa magagandang pananalita. There was a physical, amen, something have taken place, amen. There was an act that have happened, kaya na-produce, mga kapatid, ang dalawang magkaibang binhi, amen. So Cain, amen, definitely was a serpent seed. Amen. Hindi yan magbabago, mga kapatid. Dahil walang nature si Adan ng nature na ipinamalas ni Cain. Amen? So, ngayon, titingnan natin, hindi yan kwentong kutsero lang. We have proof, amen, scripturally. At ngayon, maging ang siyensya ay nagpapatunay, mga kapatid, sa mga bagay na ito. Kaya yung principle ng missing link. Amen? Yung missing link, yan yung creature sa pagitan ng chimpanzee at saka ng tao. Dahil maging ang siyensya ay naniniwala na merong nilikha, merong creature sa pagitan, amen, ng chimpanzee at saka ng tao. At ano yung missing link na yon? Hindi yung theory of evolution na itinuturo ng modernong siyensya, mga kapatid. Amen? But that missing link is none other than the serpent na binago ng Panginoon ang kanyang itsura, yung kanyang form. Amen? Kasama, mga kapatid. Amen? Ng kanyang lipi, ng lahi na yun. God changed the form. Amen? So, now, ito ay hindi mga bagay na inisip lamang. Ang kasaysayan, ang church ages, mga kapatid, ay na-define ng malinaw sa ating panahon. Yung literal na iglesia
Amen, yung 7 iglesia na pinili mismo ng ating Panginoon. Maraming ibang mga iglesia nung panahon na yon. But the Lord personally picked 7 out of the many churches, literal churches at that day, kasi kinakitaan niya ito ng mga characteristics wherein lahat ng mga characteristics na ito ay makikita sa bawat panahon. Amen? And so, now, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were witnesses or eyewitnesses of His majesty. Ibig sabihin, personal nilang nasaksihan. At itong mga ito, ang mga apostol, ang mga alagad, na personal na nakasaksi, sila ang gumawa ng sulat. Sila ang naglathala ng mga bagay na ito. Now, for he received from God the Father honor and glory, when there came such a voice to him from the excellent glory, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." This is in Jordan River. And then 18, "And this voice which came from heaven we heard when we were with him in the holy mount." So they are sure. Amen? They were so sure na yun din ang tinig na narinig nila dun sa Jordan River, "I am well pleased." Amen? At doon sa Matthew chapter 17, sa Mount Transfiguration, amen, type yun ng ibabaw ng bundok, nandoon sa ibabaw ng bundok, type yun ng stature of a perfect man, merong appearance doon ng ating Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Nakita doon si Moses, nakita doon si Elijah. And that was a representation, mga kapatid, ng mga taong nangamatay at yung taong kinuha ng buhay ng Panginoon. It also speaks about resurrection. So sila'y mga witnesses. So tayo ay bumabasa ng mga sulat ng mga aktual na witnesses at di lang yun, sila'y kinilos ng banal na espiritu ng ating Panginoon. Kaya kanino tayo maniniwala? Amen? And so we have that same spirit that moved them. Now, ngayon, we have also a more sure word of prophecy, and as we continue on sa quotation, we're living in a day that when men and women hardly know what to do. Everything. It seems to be in turmoil. Everything. It seems to be there's so many different ways to look. That's Satan to do that. Now, God cannot judge a people righteously, all right, unless there be some standard that He has to judge them by. So merong standard ang Panginoon. At anong standard ni Lord? Ang kanyang salita. Amen? And who has the full authority over His word? The author Himself. At kung yung author mismo siya ang pumili at binindicate niya ang kanyang lingkod, who are we to question Him? Now, God cannot judge the people righteously or right unless there be some standard He has to judge them by. And the Bible says that He'll judge all men by Jesus Christ, and Jesus Christ is the Word. So He is the Word, and the Word is a thought expressed. At kanino binibigay? So ito ay salita, mga kapatid, and the Word is a thought expressed. So we need to understand the thought. Amen? Behind the Word. And who knows the mind of God? At kanino inihayag ng Diyos ang kanyang mga lihim? We have scripture for that. Amos chapter 3, 6, and 7, na walang gagawin ng Panginoon kundi ipahayag niyang kanyang lihim sa mga lingkod niyang mga propeta. Now, another scripture, Hebrews 11, verse 4. By faith Abel offered unto God a more, amen, excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. By faith. And what is faith? Revelation. So it is by revelation that Abel was able to offer a more excellent sacrifice than Cain. Doon nagkaiba. Amen?
Merong altar, merong mananamba, merong Diyos na sinasamba. It's the same God. Pero yung alay ni Cain ay higit na dakila. Ibig sabihin yung alay ni Abel, yung alay ni Abel ay higit na dakila kay Cain. Kaya yung alay ni Cain ay dakila din. But Abel's offering was more excellent because it was presented with or by revelation. Amen. So yun ang pagkakaiba. Amen. Katulad nung, tingnan natin, simple lang, yung prophet natin in this generation, sabi niya, sabihin nyo na akong mga panatik, sabihin nyo na akong panatiko. Pero, I don't put anything on top of my Bible. Sabi mo, papel lang naman yan di ba? Pero sabi niya, sabihin nyo na ako panatiko. But I don't put anything on top of my Bible. Kasi absolute nga di ba? Absolute yung nilalaman nito. Amen? Pero mapapansin nyo yung Vice President ng Amerika ngayon, nung siya'y manumpa, silipin yung maigi, Bible, tapos yung pitaka niya nasa ibabaw ng Bible. Ewan ka lang, sabihin nyo na rin akong panatiko. But I see something into it. Amen? Sipatin nyo lang maigi, i-zoom nyo yung picture ng, nandoon yung wallet niya pahaba, nandoon sa ibabaw ng Bible. Doon nakapatong yung kanyang kamay. Amen? But we have great respect for the word of the Lord. We're not confused about it. Hindi lang iyon, hindi lang para idaos ang isang panunumpa, mga kapatid, ay gagawin. But hindi lang natin dinadaos ang gawain. We come here with a revelation na ang Diyos ay maghahayag sa atin because we want to be one in Him. Hallelujah. So you see, by faith or by revelation, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it, he being dead, yet speaketh. Ibig sabihin, kinikilala pa rin ng Panginoon, maging ang kanyang kamatayan, yung kanyang dugo ay nangungusap. Amen. Sa pandinig ng ating Panginoon. In the same manner, ang mga banal sa kasaysayan. Amen. Hindi lang ang mga nandoon sa lumang tipan because they have been placed already doon sa ilalim ng altar ng ating Panginoon. Amen. But you see, the history, yung mga binangon na ng Panginoon doon sa Old Testament, nilipat niya na sila ng lugar. Pero meron pa tayong mga kapatid, hanggang sa ngayon, may mga pinagpapaslang, mga martir, yung kanilang mga dugo ay nangungusap pa rin. Sa pandinig ng ating Panginoon, naririnig ng Diyos ang kanilang mga hinaing. Kaya nga yung mga doon sa fifth seal, at sila'y mga Hudyo, at sila'y umapila, hanggang kailan mo ipaghihiganti ang aming dugo? Amen? So, ganun talaga ang kanilang nature, pero iba ang nature ng bride, iba ang nature ng mga Kristiyano. Amen? Kaya, ang isang nature ng Kristiyano, hindi yan mapaghiganti. Di ba? Sampalin sa kaliwa, bibigay pa niya yung kanan, okay? Yung kanan, bigay mo yung kaliwa. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Amen? But you see now, look at this, yung dugo ng mga martir sa kasaysayan. Nadidinig yun ng ating Panginoon. Yung kanilang mga hinaing, yung kanilang mga hibik, mga kapatid. Sa panahon na sila'y pinahihirapan, hindi nawawala yun sa pandinig ng ating Panginoon. Pero kailangan, kaya sabi niya, yung sa kabila ng lahat ng kanilang mga sakripisyo, they without us will not be made perfect. Yung kanilang mga sakripisyo, yung kanilang paninindigan, kung hindi ka maninindigan, hindi magkakaroon ng kasakdalan yung kanilang mga gawa, yung kanilang pagsasakripisyo, mga kapatid. That's why we need to stand. We need to believe, amen, and we need this revelation in the hour that we are living in. Amen. So another word, basahin ko lang yung mga scripture bago tayo pumalaot, mga kapatid. Sa Matthew chapter 5 verse 20, ang sabi dito, for I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees,
ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. So yung mga scribe, mga skriba, mga pariseo, mga taong simbahan to eh. May kinalaman to sa relihiyon. Pero ang sabi, maliban na humigit ang ating katwiran sa katwiran ng mga skriba at ng mga pariseo, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. Amen? Bakit? Ang mga skriba, ang mga pariseo, kung mayroong mga bungkos na mga taong relihiyoso, sila yun. Kung mayroong mga taong palasimbahin at banal, maging ang kanilang mga kasuotan, mga kapatid, ay makikita mo sa labas ay punong-puno ng kabanalan, pero ang sabi ng Panginoon, maliban na higitan ninyo ang katwiran ng mga skriba at ng mga pariseo. Amen. Now, ibig sabihin, this is more than just a religion. This is more than just going to church. This is more than just reading the Bible, mga kapatid. This is more than knowing the doctrines, the deep things of God. It's more than that. Yun ang hinahanap ng Panginoon sa ating generation ngayon. More. Amen. A more excellent sacrifice, more righteousness than the righteousness of the scribes and the Pharisees. Amen. A more sure word of prophecy. Amen. So God is expecting more of you. Amen. Yun ang hinahanap ng ating Panginoon. Kaya nga tayo din naman, we're asking more and more and more of God. Amen. Dahil ito ang kondisyon dapat ng ating pananampalataya. Hindi tayo dapat makontento sa kung ano tayo kahapon, ay ganun pa rin tayo ngayon. Amen. Dapat bawat araw, lalo tayong palapit ng palapit sa ating Panginoon. Hallelujah. And your desire is to have more of Him. Your desire is that your life will be more pleasing to Him. Your desire is that His full revelation will be unfolded before your eyes upang nang sa ganun malaman mo kung paano kang lalakad dito sa ibabaw ng lupa. At mangyayari lamang yan, mga kapatid, kung hindi tayo tumitingin sa iba, kung hindi natin winawalang bahala ang mensaheng ito, mga kapatid. At dapat, when we deal with the Word, kung paano ang prophet maging sa outward expression ng kanyang respect, where he cannot put anything on top of his Bible. I believe merong higit doon na gustong ipahiwatig sa atin ng propeta, mga kapatid, that there is nothing above the Word of God. Amen? Then there is no other revelation that is not just deep, but is instead the life of God Himself being poured in this message of the hour. Amen. Na yun ang makikita natin. At ngayon, ano yung nangyari, mga kapatid? Let's see in the introduction, revelation of Jesus Christ at Church Age book. Basahin natin paragraph 1. This volume will concern itself. Yan natin. This volume will concern itself. Okay, though this volume will concern itself about the church age book, introduction ito, with various major doctrines such as the Godhead, water baptism, and many others, found in Revelation chapters 1 through 3, its main theme is the setting forth of a detailed study of the seven church ages. Now, this is necessary in order to study and understand the rest of the revelation. Now watch out. Now pagpaumanhin niyo nung Friday, hindi tayo nakapagdaos ng COD, but this is what we are dealing with, a detailed presentation about the seven church ages. Kaya subaybayan po natin yan. At kung meron kayong mga kaanak, mahal ninyo sa buhay, amen, let them sit down and watch, and in that way, makatulong ninyo ako in that manner na maipresent sa kanila ang mensahe. Now, this is necessary in order to study and understand the rest of Revelation. For out of the ages come the seals. And out of the seals come the trumpets. And out of the trumpets come the vials. Now, like the first burst of a Roman candle, the church ages come forth with a mighty initial illumination without which there could be no further light. Okay? Pag-usapan natin, further light. So, ngayon parang Roman candle yan. Hindi yan kandila ng mga Romano.
katulad ng translation ng iba. Now, but this Roman candle ay isang uri ito ng firecracker na kapag sinindihan mo at ito ay sumambulat sa ere, magpuproduce siya halimbawa ng 5 pa. So, isang pagsambulat, magpuproduce siya ng 5. Tapos mula doon sa 5, sasambulat uli. Paano kung tigli 5? Tapos hanggang sa dumami ng dumami na parang magsisilbing parang fountain na siya. So, pero nag-umpisa lang yon sa isang pagsambulat. So sabi niya, that is how revelation is. Kaya di ba kayo nagtataka, tagal na nating pinag-uusapan ng mensahe. Pero sa tuwing magbabasa tayo, tuwing makikinig tayo, minsan it's the same title. At times, it's even the same scripture. Amen? Pero kapag ang Espiritu Santo ay nagbigay ng inspirasyon, sumasambulat at nadadagdagan yung ating kapahayagan, mga kapatid. Because the Word is the thought being expressed, mga kapatid. Patuloy na pinapasambulat ng ating Panginoon. Sasabihin ko sa inyo, hanggang doon on the other side, God will continue to unfold Himself because God is eternal. Amen. Kaya nga sabi ng propeta, mas maigi pa na maglagay ka ng quit o ng kama kaysa maglagay ka ng period. Amen? So, you see, there are certain things we put a comma instead of a period because God continues to unfold Himself. Alright. So, yun isang bagay na makita natin. Now, but once the brilliance of the 7 church ages is given by revelation, light upon light follows until the whole of the revelation opens wide before our wandering eyes, and we edified and purified by its Spirit are made ready for His glorious appearing. Even our Lord and Savior, the one true God, Jesus Christ. So habang ito ay sumasambulat ng sumasambulat, lalo nating nakikita ang hiwaga ng Diyos, lalong nalalantad sa ating harapan. At anong magiging resulta nito? Lalo nating minamahal ang Panginoon, lalo nating minamahal ang Kanyang mensahe. Because of God's continuous unfolding. Kaya hindi tayo pwedeng magpabaya sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen? Dahil kasunod nito, mga kapatid, ang salita ay, ang patuloy na kapahayagan ay naglalantad ng kaisipan ng Diyos. At kapag nakita mo yung kaisipan ng Diyos at nakita mong bahagi ka ng eternal na kaisipan ng ating Panginoon, aba, ikaw na ang pinakamapalad na tao dito sa ibabaw ng lupa. Amen? At pagkatapos, unti-unti, nakikilala mo ang sarili mo at yung nakamulatan mo, hindi pala ito ang tunay na ako. Amen? Yung palang tunay na ako ay kung ano yung nandoon sa kaisipan ng ating Panginoon. Hallelujah! So, that's why, mga kapatid, pero dahil nga sa kasaysayan, alright? Dahil sa kasaysayan ay merong nangyari sa church, and because of this, ay merong kailangang mangyari in our generation. Now look at a little background. Pagtsagaan nyo ng konti, mga kapatid. Now Joel chapter 1 verse 4, that which the palmer worm hath left hath the locust eaten, and that which the locust hath left hath the cankerworm eaten, and that which the cankerworm hath left hath the caterpillar eaten. This is Joel chapter 1 verse 4, and ito ay unang bahagi, mga kapatid, ng kasaysayan ng iglesia. Kaya yung 4 na nilalang, yung what the locust eaten, the locust hath left, the cankerworm eaten, and the cankerworm hath left, the caterpillar eaten. Ito yung 4 na nilalang na sumira ng puno. Mula sa bunga, sa dahon. Amen? Doon sa balat, yung kanyang covering, kung saan nandoon yung dagta na siyang nagpapasariwa ng kabuuan ng puno, mga kapatid. Dito ay mga insekto na sumisira sa puno. Amen? At ang unang insekto na sumira, mga kapatid, ay sinira niya yung bunga. At ang bunga, amen, sa Galatians, mga kapatid, ang unang bunga na binanggit doon ay ang pag-ibig. Amen? And so, when love is being affected, it is when love is being destroyed. Amen? Anong nangyayari?
nagkakaroon ng epekto yan sa fellowship, nagkakaroon ng epekto sa samahan, mga kapatid. Amen. Nagkakaroon ng paghahagis na showing seed of discord and everything, mga kapatid. And it affects, mga kapatid, na dyan sa kasaysayan, dyan dumami ang mga reliyon, dyan dumami ang mga simbahan. Amen. And it was fulfilling the very principle doon sa unang church age nang sabi, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Amen? At dito na sila nagpasimula, mga kapatid. At tingnan natin, nung magpasimula na sila na maapektuhan yung kanilang pag-ibig, naapektuhan yung kanilang fellowship, naapektuhan yung kanilang pagsasama-sama. And the devil did not stop there. Kaya ang ginawa niya ay, sinira niya, mga kapatid, yung bark, yung bihis niya, yung garment niya, yung balat ng puno, ito yung kanyang covering. At yung balat ng puno, yan din ang kanyang buhay, yan yung kanyang proteksyon. Kaya pag ang puno binalatan mo, it will start to dry. Amen? Kaya nga ito isang bagay, kaya ito ang nais ng demonyo ngayon na wasakin niya ang fellowship. Nais niya ang mga tao magkanya-kanya. You stay home. Amen? But you see, it's not the point, mga kapatid. Pero salamat na ang bagay na ito, sabi ko nga sa inyo, dun sa mismong platform na iniisip niya na siya'y nananalo, doon din dumaloy ang mga binhi, ang salita ng Diyos. Amen? To keep us abreast, na manatili tayo na meron pa rin tayong komunikasyon, meron tayong dugtungan, merong paraan, merong channel ang Panginoon upang ang kanyang salita ay patuloy na umabot pa rin sa ating mga kani-kanyang mga tahanan. Hallelujah! You cannot break the body of the Lord Jesus Christ. Amen. Pero tingnan natin, dahil dyan, when fellowship is being affected, ang tao, mga kapatid, pag nagkulang na siya ng fellowship, anong unang naapektuhan? Naapektuhan na ang kanyang buhay. Naapektuhan na yung kanyang kaisipan. Amen. Negativism will start to inject and come in, and Satan will keep on injecting negative things, more negative after one negative thing. Amen. And it will continue to die. Yung puno, mga kapatid, mananatiling doon sa bagay na ito dahil ano nangyayari? Yung buhay. Ang gusto talaga ng demonyo, yung buhay. Amen? Kaya anong nangyari? Mula sa puno, kung iita natin yung station puno, yan yung mataas eh. Kaya yung nando sa labas, yan ang unang nahihinog. Diba? Yung tutusin mo, yun yung mataas. Ang susunod yung dahon. Susunod yung balat. Yung buhay, pababa na ng pababa. Amen? Pababa na ng pababa. Dumidilim. Ano nangyari sa madilim na panahon na ito ng pandemya? Bumababa ng bumaba, parang nagtago yung buhay. Kaya akala ng demonyo, nagtatagumpay na siya. Hindi niya alam, hindi mangyayari ang isang bagay na hindi pinapahintulot ng Diyos. Merong kasing scripture na dapat matupad. Na merong isang puno na hindi lang malalagas ang kanyang bunga, kundi maging ang kanyang mga dahon na nagre-represent ng fellowship. Di ba yung mga dahon na nasa isang sanga, di ba? Magandang tignan at yung tao na pagod kapag nandiyan sa ilalim ng puno, sariwang simoy ng hangin, pag yan ay humilig doon sa isang ugat at pagkatapos ay tinakip niya yung kanyang sombrero sa kanyang muka, mamaya-maya naghihilik na yan. Nakakasumpong siya ng kapahingahan kapag may habong, mga kapatid. Amen? And so always, Satan will always try to inject things. Amen? Upang nang sa ganon, ang espiritu, mga kapatid, ng fellowship ay wasakin. It happened in history. At yan ay nangyari sa kasaysayan. Maging, mga kapatid, sa mga fellowship, sa mga lokal na iglesia, yan ay mangyayari. It's the same devil. Yung kasaysayan, yung demonyo sa kasaysayan ay siya ring demonyo doon sa mga fellowship. Yan pa rin ang demonyo sa mga lokal na iglesia. Lumiliit lang ng lumiliit, mga kapatid. But when you know where you are standing, amen, yung buhay, bababa lang yan.
Magpapahinga lang yan. Amen? Alam niya merong purpose ang Panginoon. Amen? All things work together for good to them that love God. Hallelujah! So ngayon bumababa yung buhay at sa madilim na ito mga kapatid, look how you stand for the word today. Hindi nagtagumpay ang demonyo na manatili tayo sa bahay. Ang nangyari, lalo tayong nauhaw sa gawain. Lalo tayong naghahanap ng salita ng Panginoon. Nakagawa tayo ng paraan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. So once again, ang demonyo ay nandoon na naman sa isang sulok at nagmumukmok mga kapatid, namumroblema at iniisip niya, anong paraan pa ang pwede kong gawin para i-discourage ko ang mga mananampalatayang ito. There's no way He can stop us, mga kapatid. Now, when that part of the scripture has been fulfilled, amen, the next part of the scripture ay doon sa Joel chapter 2, verse 25, and I will restore to you the years. Ayun ang maganda. Amen. Ang Panginoon, meron siyang paraan, papahintulutan niya. Alam niyo minsan, patutungan ng ating mga kapatid, minsan yung iba pinanghihinaan ng loob, ayaw na maglingkod, gusto nilang isabit yung kanilang mga Biblia sa dingding, ayaw na nilang magpatuloy, ayaw na nilang ng fellowship whatsoever. Amen. But a son and daughter of God, minsan pinagpapahinga ka lang ng Panginoon, bumababa lang ng bagya yung buhay. Amen, mga nanahimik ang bagya. But when you catch the word na para sa'yo, hallelujah! When you catch that word, Joel chapter 2 verse 25, when you catch it, sabi ng Panginoon, I will restore to you the years. Amen! I will restore to you the years. At yung mga bagay na pinagpahinga mo, yung mga bagay na pinagtago mo, amen, maging si Elias ay nagtago sa loob ng kuweba, pero ni-restore siya sa gampanin ng ating Panginoon. Hallelujah. So now, once again, we are not fulfilling Joel 1:4. It happened already in history. Amen. Pero ngayon, you come to that condition. Amen. At times, you go down. But if you are a son or daughter of God, alam mo kung saan ka huhugot ng lakas. Alam mong kung anong scripture ang huhugutin mo, mga kapatid. Huwag kang humanap ng mga scripture, huwag kang humanap ng mga quotation, mga kapatid, para i-justify natin ang ating pagkukulang sa ating Panginoon. But look for the scripture that will lift you up. Amen. And so here is the scripture, and I will restore to you the years. Amen. Yung mga na-miss natin, ang kailangan lang natin magbalik loob. Ang kailangan lang natin, bumalik tayo sa linyada ng Panginoon. Bumalik tayo sa channel ng Lord. Amen. At ang pangako ng Panginoon, I will restore to you the years that the locust had eaten, the cankerworm and the caterpillar and the palmer worm, my great army which I sent among you. Sinabi niya ito sa church. Sabi niya, in history, napunta sa dark ages ang iglesia. Naging madilim ang kalagayan ng iglesia. Hallelujah. But there is one thing in the church. It has life. It has the seed. Sabi ng prophet, gustong-gusto ko yung statement niya, doon nagkamali si Satanas. Kasi nilibing niya sa church ages yung seed. At wag na wag mong ililibing ang binhi. Pag yung binhi na yan, germitized. Amen? Mag-iipon lang yan ng lakas. Pagbangon yan, meron 2 blade. Susuusli yung sanga. Magkakaroon ng mga ipa. Magkakaroon ng mga uhay, mga kapatid. Magkakaroon ng seed dun sa loob. Babalik at babalik yan. Watch the son and daughter of God. Amen. In this day and age, kahit anong nangyari sa panahon na ito, but watch out. I have seen people today. I have seen believers today. Hallelujah. Nasa panahon na ito, nakita ko yung tunay na lakas na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Because during the time, akala na ilibing na sila. But in that secret room, the believer was again alone with God. Amen? Doon sa I will meet you in there, doon sa sulok, mga kapatid. Amen? Merong tagpuan ang ama at ang kanyang anak.
Nagkaroon tayo ng dealing sa ating Panginoon. Now let me admit this to you. I have never been, amen, as strong in the faith. Amen? Sa panahon ng pandemyang ito, dito ko talaga napatunayan ang Diyos na pinaglilingkuran natin buhay. Hallelujah! Amen! Dito ko napatunayan, mga kapatid, ng Panginoon, nakakakita siya sa ating mga pangangailangan. Hallelujah! Spiritual, material. Amen! Ang Panginoon ay patuloy na nagkakaloob. Now, I will restore. God is a restorer. We just have to find the channel. Okay, conquer Rome, and then moving on. Now, another statement, sa message na turn on the light. Each one of those organizations, and he pointed out dito sa 225 to hanggang 28 na rin ng paragraph 75, turn on the light. Each one of those organizations, if you have read the 7 seals of the Bible, each one of those reformers, I'm quoting history, amen, presented by the prophet, went forth and preached the word, but left something off. So sa bawat kasaysayan daw, yung mga reformer ay nangangaral sila, pero meron silang nakakaligtaan, meron silang iniiwanan. Ito yung sinasabi. Then what did they do after the reformers over and the light begin to dim out? Instead of walking on into further light, they organized it. And when they organized it, we believe this light. This is the light. This is it. What did they do? Wesley come right on and moved away from them. What did Wesley do? He organized after him and his brother John and Charles, and along come Asbury and those, and after their days they organized what was called the Methodist Church. What did they do? They rejected further light. They said, this is the light, this is it. Ang mga anak ng Diyos, sensitibo sila. Pag may bagay na nangyayari, tinitignan nila, ano yung kalooban ng Diyos sa bagay na ito? Amen? Laging may mabuting bagay na gustong ipakita ang Panginoon. Amen? Na sa tingin ng iba, madilim. Sa tingin ng iba, ay hindi kaaya-aya. But all things work together for good. If you love God. Do you love God? Amen. So that's why all things work together for good. Ngayon, sabi dito, si Martin Luther, doon sa message ni Martin Luther, very clear yung statement doon, strengthen the things that are ready to die. Di ba? Yun ang message ni Martin Luther kasi panahon ng Dark Ages. Pero doon sa isang sulok, habang tinatranslate niya ang Bible, ay merong tinamaan ng liwanag. The just shall live by faith. At mula dito, mga kapatid, yung liwanag na yun ay pinarikit ni Martin Luther. Napulpil sa kanya yung scripture, strengthen the things that are ready to die. So pinarikit niya ito. Pinroteksyonan niya yung liwanag. At na-expose yung mga maling mga aral. Hindi niya nakita sa Biblia yung purgatorio. Hindi niya nakita sa Biblia ng isang lingkod ng Diyos ay hindi mag-aasawa. Yung principle ng celibacy na ginagawa ng mga kaparian. Wala sa Biblia. Ang totoo, sabi, ang isang namamahala, ang isang nangangasiwa, amen, sa bahay ng Diyos, dapat siya, yung deacon nga, dapat siya ay asawa ng isang babae. At nangangasiwa siya ng maayos, ng mahusay sa kanyang sambahayan. At nagpo-provide siya sa kanyang sambahayan. Amen? So, come to think of it, merong pamantayan. At lahat ng mga bagay na ito, mga imbentong aral, yung magbabayad ka, bibili ka ng kandila, at pagkatapos ay ipapanalangin ng pare, yung indulgence na ang tawag doon. Yung indulgence. Nung pag tinagalog mo, indulihensya. Kaya maraming nadidilihensya. Amen? So, ito lahat mga kapatid, mahigit 9
ng mga maling aral na na-inject. Amen? Na wala sa Biblia. At doon sa konting liwanag na ito ay in-expose ito lahat ni Martin Luther, kaya sila ay nagprotesta. At dahil sa pagpuprotestang ito ay nagkaroon ng malaking pagkilos, mga kapatid, at ang totoo niyan, ang politika sa Germany ay naapektuhan dahil inisip nila kung pumasok sa politika si Martin Luther, baka presidente yun. Sa tindi ng impluensya niya sa Germany. Amen? So, yung influence na yun, kaya nga, gustong-gusto ko yung statement ng prophet na sabi niya, maraming mga bagay na mangyari, maraming mga hiwaga. Sabi ng prophet, maraming mga outstanding na mga ministry. At si Martin Luther, his life was so consecrated, his life was so challenging, na sabi niya, amen, yung bagay, because Martin Luther became so popular. Amen? Alam niyo minsan yung salitang popularity, kasi tatlo lang naman yan di ba? Sabi na ikakabagsak ng ministro ng ministro. Pera, babae, popularity. Di ba? Yung pera kasi madali ma-identify di ba? Kapag mukhang pera yung ministro, madali naman ma-identify yun di ba? Pagka lalo na yung babaero, di ba? Yung pangatlo minsan, if you are not sensitive, yung popularity, problema talaga yan. Di ba? Kaya pag hindi, pero there's no problem in popularity. Si Jesus Christ ba popular? Popular naman si Lord Di ba? Naging popular si Lord. O si Brother Branham, in his time, in his prime, doon sa panahon niya, he was popular sa buong mundo, mga kapatid. 7 times inikot niyan. Kaya lang, itinago na nga dahil sa kasaysayan. Hindi na, dahil ang denomination, mga kapatid, ay inisip nila because he doesn't agree with most of their doctrines. At nangangaral siya sa mga kababaihan. Amen. Sinabihan siya, tigilan mo yung pagsasaway mo sa mga babae. Sinisira mo ministry mo, Brother Branham. No. Sabi niya, because binabansagan ka na woman hater. Sabi niya, no, I'm not a woman hater. I love them women. I want them to go to heaven. Amen. Iisipin mo kung mali ang kasuotan ng isang babae at hindi mo papaalalahanan. Diba? Hindi niya alam na pinagnanasaan na siya ng kung sino. Hindi niya alam papunta siya sa impyerno dahil lang sa mali niyang kasuotan. Kaya sabi niya, I love them women. I don't want them to go to hell. Amen? Kaya yun isang bagay na makita natin. So he stood for the word. Bakit ba naging mensahero, mga kapatid? Dahil pinili ng Panginoon, dahil yung kanilang mga ministry, si John Wesley ay may mga kasabay din ng mga ministro in his time. Pero iniangat ng Panginoon yung kanyang ministry because that's the level that God required him in that day. Kaya si Martin Luther ay naging popular. What's wrong with the popularity ay pag hindi mo yan na-handle ng tama. Dahil sa iyong popularity, gagamitin mo yung popularity mo para ka magkamal ng salapi. Gagamitin mo yung popularity mo para i-discredit mo yung iba. Gagamitin mo yung popularity mo para kontrolin mo ang lahat ng mga bagay that you want to everything must be under you. Amen. That's wrong. Ang magandang statement na sinabi ni Brother Branham kay Martin Luther is above all these things. Ang tinutukoy niya yung popularity ni Martin Luther in his time. Amen. Sa kabila nito ay nanatili na nakatungtong sa lupa si Martin Luther. Amen. Sabi niya, maganda yung nilabanan niya, yung mga maling aral ng Roman Catholic Church, yung mga pag-i-expose niya ng mahigit 70 na mga maling mga teachings at lahat na, at maraming mga taong nagsisunod sa kanya. Those things are great, sabi ng prophet. Pero ang pinaka magandang na-accomplish ni Martin Luther is kahit na siya'y popular, na natiling nakatungtong sa lupa
ang kanyang paa, nanatili siyang nagpapakumbaba. Amen. And so God lifted him up in that condition. Hallelujah. So, now, ito yung isang bayan na makita natin. Ang problema, now later on, yung mga tao, they organize. Gusto nilang protektahan yung light ni Martin Luther. Protestante tayo, huwag na tayong makinig ng iba. Lumitaw ngayon si John Wesley, further light. Sanctification, further light. Pagkatapos ni John Wesley, nawala na. Meron na, mabuti na yung buhay natin. Okay na to, basta hindi tayo nagnanakaw, hindi tayo nagsisinungaling, maayos yung ating mga pamilya. Amen? That's enough. And they draw a circle. Hindi tayo protestante. Pero hindi pa tapos ang Panginoon. There is further light that is coming. A more sure word of prophecy. Amen? At ngayon ay unti-unti now, then come along the Pentecostals and show them up that God sends down the baptism of the Holy Ghost. He still brings down His power of healing, which they have denied. What did they do? Walk right away from them because it was another light. What is it now? We pass around 60 years. The Pentecostals are organized, we're this, we're that, and God has walked right away from it, out in yonder and bringing forth a bride. Amen? So pagkatapos ng Pentecostal move, amen, God is bringing forth, amen, a bride, an elect out of that group. So merong inilalabas ang ating Panginoon. Pansinin niyo yung ating text sa verse 19 ng 2 Peter, we have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth where? In a dark place. So yung liwanag sa panahon ng mga reformers ay nag-umpisa na itong lumiwanag. Amen? Pero hindi doon natapos. Until the day dawn. Ano yung dawn? Ito yung sisikat na yung araw. Mag-uumaga na. Di ba? Dumating, nagpasimula ang liwanag sa hating gabi. Amen? Kaya itong message na ito, part of this, yung initial illumination ng liwanag na ito, ay tinawag din na evening light. Di ba? Liwanag ito sa hating gabi. At yung Zechariah chapter 14 verse 7, amen, it shall be one day. Okay? It's not day or night, hindi 24-hour day yan. But in the evening time, it shall be light. Alright? So ito ang pinakamadilim na panahon. Politika, maging ang religious realm, ang ekonomiya, ito ang pinakamadilim na panahon. Umisip ka ng pinakamasamang panahon, ito yun. Umisip ka ng pinaka-confusing age, this is it. But you see, until the day dawn and the day star arise in your hearts. Yung day star, walang iba yan, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya nga, hating gabi, yun yung liwanag. Yung sa panahon ng hating gabi, nagliliwanag ang bride, nire-reflect ng bride, amen, ang liwanag ni Kristo. Pero mananatili ito hanggang madaling araw. Amen? At pagdating ng madaling araw, sisikat na ang liwanag na pang-araw. Sino yon? Si Kristo na mismo, mga kapatid. Kaya ngayon, hallelujah, yung liwanag na taglay natin ay na-preserve ito, nanatili ito until the day dawn. Pero ngayon, sikat na ito mismo ng haring araw. Yung S-O-N mismo. Mga kapatid, yung pure word of the hour, yung revealed word of the hour. Hallelujah, hindi yung bride na lang, but it's Christ Himself being magnified, being manifested by the bride of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. So ito na yung pagsikat ng day star sa ating mga puso. Now, balikan natin yung
yung statement kanina. Now, you see, I just want to show you something here and I'm so inspired nung makita ko ito. Now, sabi dito, panahon yan ni John Wesley, panahon yan ng Pentecostal. Alright? Pero, I caught a certain part of history. Of course, kilala na natin karamihan, si Billy Graham. Billy Graham. If Genesis can show that. I want to read it. Nung nandun ako sa South Carolina, I happened to visit yung museum, yung lugar na kinalakihan ni Billy Graham, yung bahay nila, at doon nag-umpisa yung kanyang ministry, at yung ancestral home nila ay nandoon. Sorry. Now, may popost ba, Brother Jen? Otherwise, I'm just going to read it. O ikukwento ko na lang. Okay, anyway. See, you can see this, no? Nasa Wikipedia or some record sa buhay ni Billy Graham. Si Billy Graham, nung siya ay estudyante pa, yung kanilang professor by the name of ang apelyido niya ay Orr, no? At nagkaroon sila ng pagbisita, pumunta sila doon sa lugar where the ministry of John Wesley, the place where he stayed, at mismo yung tinutulugan ni John Wesley, pinasok nila, no? At at one point ng kanilang visit, maraming magagandang mga bagay doon, yung kanyang mga libro, mga resources niya. Pero at sa kanilang pagbisita, may isang bagay na naka-attract, no? At nung pauwi na sila, nagbilang ng estudyante yung professor, na si Professor Orr. At sabi niya, kulang na isa. Nag-head count siya doon sa mga estudyante niya doon sa bus. Kulang ng isa. Ang ginawa niya, bumalik siya doon sa room. At pagpasok niya doon sa room, nandoon yung isang estudyante niya sa gilid ng kama. At narinig niya yung bagay at dahil bago yung bagay na yun, may napansin yung kanyang mga estudyante. Sabi niya, ano yung marka na yun doon sa gilid ng kama? Merong marka, dalawang marka doon sa gilid ng kama. Sabi niya, kumbaga bakat yun, sabi niya, yan yung bakat ng tuhod ni John Wesley. Yan yung bakat. Ayun dyan ba? Ayan, si Dr. Edwin Orr, a lecturer at Wheaton College, took some students in 1940 in a brief visit to England to visit the Epworth Refectory where John Wesley was based. Beside the bed are two worn impressions in the carpet where it was said that John Wesley knelt for hours in prayer for England's social and spiritual renewal. As the students were getting on the bus, he noticed one missing. Going back upstairs, he found one student kneeling in the carpet, knee holes, praying with his face on the bed. "Oh Lord, do it again. Do it again." Or placed a hand on the student's shoulder and said gently, "Come on, Billy, we must be going." And rising, Billy Graham joined the bus. So, yung tinuro na bakas ng tuhod ni John Wesley sa gilid ng kama na pinagtutulugan niya, nung mapansin ni Professor Orr na kulang, bumalik siya at pagbalik niya dun sa room, dun sa mismong bakat ng tuhod ni John Wesley, ay nakaluhod din dun si Billy Graham. At nakasubsob yung mukha niya sa kama. At nananalangin siya. At ang panalangin niya, "Do it again, Lord." Same spot. "Do it again, Lord." At sa ibang record, nakalagay doon, "Do it in me." Or "Do it through me." Kaya yung panalangin niyo, mga kapatid, ni Billy Graham, nangyari. "Do it again, Lord." Same spot, doon sa tuhod, sa marka ng carpet,
na niluluhuran niya, gumawa yun ng marka at nanatili yun, doon din siya lumuhod. At sabi niya, kausap niya ang Panginoon sa kanyang panalangin, do it again, Lord. Do it again. And do it in me. At nung marinig yun ng kanyang professor, sabi niya, Billy, it's time. At doon sa museum, doon sa lugar na yun na it's a compound, yung ancestral home ni Billy Graham. You have been there, tapos yung lugar kung saan siya nag-aalaga siya ng mga hayop, naggagatas ng mga baka at lahat na. No? So, he started in that farm, yung ministry niya doon. At doon sa isang bahagi, pinapakita din doon yung ministry ni Billy Graham. Si Billy Graham, mga kapatid, yan ay pastor ng napakaraming mga presidente ng Amerika. At yung mga gawain na nabuksan niya, maging sa Russia, bumisita siya doon sa Russia. Yung picture doon sa Russia, nanalangin din si Billy Graham. At ang sabi niya, doon sa bakanting stadium, na sana mapuno ito ng mga tao na naghahanap ng kaligtasan para sa ating Panginoon. And also in that picture, yung mga following pictures, right on the same spot, ay puno talaga ng mga tao and people were hungering for salvation. Ano ang prayer ni John Wesley? Ang prayer ni Billy Graham, do it again, Lord. At nakita ng Panginoon yung puso ni Billy Graham. So God repeated what have happened sa ministry ni John Wesley at sa ministry ni Billy Graham. At tignan ninyo yung replica ng ministry nila, yung mga evangelicals. They preach salvation. You cannot question the way Billy Graham preached salvation. John Wesley preached salvation, preached sanctification. Amen? Kasi ang prayer niya, do it again, Lord. But here is the catch as we close. Ang panalangin natin sa panahon na ito is not just to do what the Lord had done in John Wesley, had done in the ministry of Billy Graham. We appreciate their ministry. Pero mga kapatid, sa panahon na ito, hindi na sapat ang mensahe, ang pangangaral, mga kapatid, na sapat lang para maging malinis ang iyong buhay, sapat lang para maging seryoso ka na maging bahagi ng isang gawain, mga kapatid. Hallelujah! We're not just praying to do it again, Lord, in this day. Hallelujah! Kaya nung nangyari, mga kapatid, lumago ang liwanag at ang mensaheng ito ay hinigitan. Ang mga unang mga ministeryo, mga kapatid, hindi natin sinasabing mali sila. Hindi mali si Martin Luther sa kanyang panahon. Hindi mali si John Wesley sa kanyang panahon. Hindi mali ang Pentecostal doon sa panahon, but it is part of Laodicean Church. Amen? Pero sinasabi natin, hindi na yun sapat para ma-attain natin ang rapturing faith. So what we are praying for today is not just to do it again, Lord, amen, but do more, Lord. Hallelujah! Kaya there is further light, there is more revelation na dumating sa ating panahon because God is preparing not for another church age, but we are preparing for the rapture. Amen. We're being prepared by this message of the hour, mga kapatid, for the body change. Hallelujah. So ngayon, amen, kaya ano sabi dito now? There are 4 messengers. Binasa natin kanina yung Joel chapter 2. Amen. Now let me read this in my closing. And if 4 messengers of death kill the tree, 4 messengers of life restores the tree. Do you get it? Amen. For God said, I will restore it. He's going to restore it. How? By 4 messengers killed it. Then 4 life messengers will restore it. What was the first? Martin Luther. Amen? Justification. What was the second? John Wesley by sanctification. What was the third? Pentecost. Kaya nakita ninyo, yung message nga ng ni John Wesley at
parallel sa ministry ni Billy Graham, it did not even go further up to the Pentecostal revelation. Diba? They deny some, spiritual gifts at yung manifestation. They did not go further. Kasi yun ang panalangin ni Billy Graham, do it again, Lord. Tinupad naman ni Lord kasi sincere yung puso niya eh. Kaya lang hindi yun sapat. Kaya when the prophet was saying, amen, nung bisitahin ng Panginoon, si Abraham, sabi niya 7 letters. Abraham is 7 letters. Isipin niyo, ang hirap nun ah. And then during the time, meron ding Ham na huli, yung dulo ng kanyang pangalan. And there is no other prominent figure in the ministry during that time na ang dulo ay Ham, kundi si Graham, Billy Graham. Pero sabi niya, but watch, it's 6 numbers, 6 letters. Abraham is 7 letters. Graham is 6. I believe it's not just the man, but it's an inspiration. Sabi niya, si Brother Branham, hindi niya nature na magbaba, mag-put down ng isang ministry. But it must be God showing through this prophet na merong higit na ginagawa ang Panginoon. Amen? At alam ba ninyo, si Brother Branham, yung kanilang apelyido, yung una, 6 lang yun eh. 6 letters lang eh. At pinabago niya yun, pinabago na in the process, pinabago dun sa record, kaya naging 7. Hindi pa naman siya nun nadideclare as prophet. So who's doing it? It's God. Diba? But no, it's 6. But it must be 7. Kaya isipin niyo, yung William ay 7 letters, yung Marion ay 7 letters, yung Branham ay 7 letters. Wala namang malay yung kanyang mga magulang eh. Hindi naman sila talaga believers to start with. Di ba? Pero ang Panginoon meron siyang ginagawa. Amen? So my point here mga kapatid, nangyari yung marubdob na panalangin ni John Wesley o ni Billy Graham. Binigay ng Panginoon sa kanya. Minsan sa marubdob nating panalangin, ipagkakaloob ni Lord. Kasi marubdob yung prayer natin eh. Pero dapat sa panalangin natin, tama ang ipapanalangin natin. Para pag kinaloob ng Panginoon, yung kailangan natin, yun talaga. Amen? Hallelujah. Kaya pag napunta ako doon, kung luluobin ng Panginoon, luluhod ako doon. At sasabihin ko, salamat Panginoon, hindi mo lang inulit. Amen. Nagbigay ka ng higit. Hallelujah. Nakailangan mo pa na sa ganon. Makamit namin ang tunay naming pangangailangan. Amen. So now, Martin Luther, justification. What was the second? John Wesley by sanctification. What was the third? Pentecost with the restoration of the gifts. The Holy Ghost, baptism of the Holy Ghost. What was the fourth? The Word. There were 4 great prophets. One of them, Martin Luther, he began to shine a light. There was a little light, just a very small strength of justification. Along came Wesley, stronger. Just a very small strength of justification. Along came Wesley, stronger sanctification. After Wesley came, the stronger than him. Stronger than him. Not just a repetition. Amen. Stronger than John Wesley. Amen. And then Pentecostal, the baptism of the Holy Ghost in another great prophet. See, but in the last days of Malachi 4, Elijah is to come with the very word. Hallelujah. The word of the Lord came to the prophet in the evening lights, is to come forth, to restore and bring back what? Turn the hearts of the children back to the faith of God. The fourth is light. It's the day star, mga kapatid. Farther and farther, clearer and clearer. Further revelation of Himself. Not just a repetition of what have happened do sa mga previous ages. Hallelujah.
That's why we can say, today, we have a more sure word of prophecy. Amen. Thank you, Lord. So God is so good. Amen. Here not long ago, Rapture, in that great nation, London in England, rather were the John Wesley and Charles and many of those great preachers of the early days, Spurgeon and them, had preached the gospel in the Haymarkets and everywhere there. They turned down the message of their day. And look what they are in this day. There is Brother Williams, and there are tonight. It's one of the lowest degraded countries in the world. I've been over the world, but I don't know anything that's so illegitimate as England. Billy Graham said the same thing. Billy Graham said the same thing. Do it again, Lord. Amen. Now, don't misunderstood. We're not putting down the ministry of Billy Graham, but it's no longer enough. Why he had to take his wife from the parks, how the acts of between men and women were going on publicly in the parks. When I was there, never seen anything would break a person's heart any more than what was going on in England, which had the opportunity and at one time led the world in a reformation. Just shows how it can fall. Hallelujah. Mga kapatid, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon that in this generation, God has given us further light. Amen. Kaya kailangan ng pananampalataya natin ay higitan natin ang katwiran ng mga skriba at ng mga pariseo. We're not just religious people. Na sabi ng Panginoon, ginagawa ninyo ang maraming mga bagay dapat kinakaligtaan ninyo ang ilan. Amen? We're more than religious people here. We're not just members of a local assembly. Bahagi tayo ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. We have a more excellent sacrifice than that of Cain because we have faith, we have revelation. Amen. Kaya nakakalungkot. Minsan, makita mo, I've got some friends in the denomination. At times I sit down with them at how they love the ministry. They love to serve the Lord. Amen. To the fullest. At minsan, sabi ko nga, kung yung kanilang desire, yung kanilang passion, amen, ay magiging passion lang ng mga taong nakakarinig talaga ng tunay na katotohanan. Amen. You could just imagine how the work of the Lord can be more stable and stronger. Amen. And nais ko sabihin sa inyo mga kapatid, we're aspiring for more. We should be better. You should be a better individual than yesterday. Amen. Not just do it again, Lord, but I want to do more, Lord. I want to serve you more. I want to give you more of my life, of everything, my resources at lahat na. More and more because I want more of you. Amen. Thank you, Lord. So, as we part this morning, check natin ating mga sarili. Kung kagaya rin tayo kahapon, kung ganun din tayo, yung ating kondisyon is just the same as yesterday. We should be a better son and daughter of God every day in our lives. Hallelujah. Of course, ang Panginoon may mga bagay na gagawin niya talaga ulit. But let God do more in our lives. Amen? Yung mga bagay na tinatago pa natin, ibukas na natin ang gusto sa ating Panginoon. In that way, God can do more in our lives. Amen. What a fitting testimony. Amen. And many things have been mentioned. Amen. Maraming mga nangaral na nagbanggit din ng kasaysayan na yan ni Billy Graham doon sa marka, doon sa luhuran ni John Wesley. But I see another thing. We need more. Amen. At alam nyo, hindi tayo mapapasobra
ng paglilingkod sa ating Panginoon. Ang prophet, sabi niya, naikot niya ang mundo 7 times dahil sa ministry. Millions of people benefited from his ministry. Mga buhay declared, merong mga medical proofs na dahil sa panalangin, hindi dahil siya. Sabi niya, it's not me, it's the Lord doing it for His own glory. Amen. Merong tila manyak or isang inaalihan ng masamang espiritu, mga kapatid, at gustong i-break yung kanyang katawan at doon mismo sa gitna ng gawain. And the prophet of God spoke, because you challenge, amen, the power of God. Amen. Ay gagapang ka sa aking harapan. And that happened on the spot. Bulag. On the spot. God prayed. Of course, nangyayari din ito, mga kapatid. You know, maraming mga bagay na nangyayari, inuulit lamang, because it's the same God. Pero, even historians, I have a book ng title, All Things Are Possible, written by an author, Edwin Harrell, ang pangalan niya, kung di ako nagkakamali. At sabi niya, siya ang nagmatsyag sa nangyaring revival mula ng mga 1940s hanggang later dates. At sabi niya, there is no such a ministry that have happened. Binanggit niya sina Oral Roberts, sina A.A. Allen, mga prominenteng mga evangelists during his time. At sa kanilang prime, mga kapatid. At sabi niya, but all these ministers, all these evangelists, amen, pagsamasamahin mo sila sa isang timbangan, kung meron kang timbangan, ilagay mo lahat ng mga nangyari sa kanilang ministry, and then you put the name of William Marion Branham on one, amen, hindi pa rin yun makasasapat sa ginawa ng Panginoon sa ministry ng Diyos sa taong ito. Hallelujah! Ano ibig sabihin nun? God did not do it again only. God did more. Because He's expecting for more of you. Amen. At sana ganun lagi ang hanapin natin, mga kapatid. Hanapin more of Him, more of God, more revelation, more opportunity to serve Him, more opportunity to serve His people. Hallelujah. And let us be a better son and daughter of God. Every day, every minute of our lives. Thank you, Lord. Do you love Him this morning? Hallelujah. As we sing that song, I call on Brother Paulo to lead us. Amen. So that we can worship Him. More of Him. More of Him. More of You, Lord. Thank you, Lord Jesus. Tayong lahat ay tumayo. Pasalamatan natin ang ating Panginoon ngayong umaga. Oh, God is so good. Thank you, Lord. Hallelujah. More of You. More of You. I've had it all, but what I need just more. Of things I've had my fill, and yet I hunger still, empty and bare. Lord, hear my prayer for more of You, more of You. Hallelujah. Just more. More of You. I've had it all, but what I need just more of You. Of things I've had my fill,
Father, Lord, sa umagang ito, Panginoon, hindi kami dapat masatisfy lang na kagaya ng dati. Nais naming higit pa na papaglingkuran ka, Panginoon. Naway ilagay mo sa aming mga puso, sa bawat puso ng individual mong mananampalataya, particularly the Capstone Believers family this morning. Nawa laging maramdaman namin, Panginoon, katulad ng sinabi ng propeta, ang dami nang nangyari sa kanyang ministry. But at one time, he said, sabi ni Brother Branham, Panginoon, wala pa akong nagagawa para sa iyong kaharian. Pagkatapos ng napakaraming mga accomplishment, if we're going to look at it, Lord, na dapat ay magmalaki na siya, magmapuri. Pero magawa niya sabihin, Panginoon, wala pa akong nagagawa para sa iyong kaharian. Panginoon, sa umagang ito, marahil ilan o marami sa amin parang napapagod na maglingkod sa iyo. Napapagod na kami sa mga tanong, napapagod na kami sa mga issues, napapagod na kami, Panginoon, sa maraming mga bagay. Yung iba naiinip na, Panginoon. But Lord God, we want more of you. Nawa ganun na maging pakiramdam namin, Panginoon. Hindi kami satisfied na bahagya lamang na ipagkakaloob naming paglilingkod sa iyo. Bahagi lang ng buhay namin ang sinusuko namin sa iyo, Panginoon. Lord, ayaw naming manatili, Lord, na sasabihin namin, do it again, God, do it again, Lord. Pero mula sa araw na ito, Panginoon, salamat na meron kang higit na dakilang bagay na ginagawa sa aming kalagitnaan. Lord, we have heard many preachings, oh God, about salvation, about love. But the moment we hear this message of the hour, napagtanto namin, Panginoon, this is a more sure word of prophecy. Kaya nga dapat na maging tiyak ang aming mga hakbangin. Lalong maging malalim, Panginoon, ang relasyon namin sa iyo at sa aming mga kapatid, Panginoon. Oh God, help us, Father, to serve you more, to love you more, to give you more. Hallelujah, hallelujah. Oh, more of you. Yes, Lord. God bless you, Brother Paulo. Amen. More of you. I've had it all, but what I need, just more of you. Oh, Jesus, of things I've had my fill, and yet I hunger still, empty and bare. Lord, hear my prayer for more of you, just more of you. More of you. I've had it all, but what I need, just more of you, Jesus. Of things I've had my fill, and yet I hunger still, empty and bare. Lord, hear my prayer, just more of
from our hearts now, saints. Oh, sing bright, more of you. More of you. More of you. I've had it all, but what I need, just more of you. Of things I've had my fill, and yet I hunger still, empty and bare. Lord, hear my prayer for more of you. Empty and bare, empty and bare. Lord, hear my prayer for more of you. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praise unto his name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and oh praise. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy, worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and oh praise. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name, no other name but the name of Jesus is worthy, worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. Let's sing first verse. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praise unto his name. No other name but the name of Jesus. God bless you, Brother Boyet. Ating closing. But the name of the Lord. No other name. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. Hallelujah. Amen. You are worthy,
Father. Let's all pray.